characters, even the smaller roles, you're really good. Especially yung hutas. Gusto yun eh. Anyways, my one question is, like na lang muna tayo. Yung five na moves, diba, different yung ano nila, parang different silhouettes, ganyan. Sino yung pinakagusto niyong mumu? Kung kayo papipiliin? Yeah. And why? Mumu or Forever Man? Forever Yeah, Man or Forever. Forever Man. Yeah. Ay, yeah. The mumu Kasi pala is the people, is person behind the or the Forever Man. character Yeah, itself. yeah. You're saying ba the character nung ginagampanan? O Yeah, sino the i-hire Forever mo Man. na Forever Man yun? Ikaw muna, kasi ikaw yung nagpo-portray ng nasa likod ng motion sensors. For me kasi, pinakagusto ko talaga yung character ni Jeko as Forever. Kasi hindi ako yung pro mga bad boy. Pansin nyo naman sa lahat ng lives doon, di ba? Puro lahat sila may maangas, parang kukunin ka talaga. Ako gusto ko yung alam yun, katulad ni Jeko, in real life, gusto lang niya happy lang, yun, ganun. Alam mo, same ako actually. Wow, galing. Yeah! Hinintay lang kita sumagot. Hindi. Interesting makuha ang Boy Next Door, pero feeling ko, for a change, gusto ko ma-experience yung paano makipag-away sa isang tunay na bad boy sa relasyon. Kasi, so far I've been lucky na wala akong nakarelasyon na ganung bad boy. Yung tipong yung sasagutin ka sa away mo nang hindi tulad nung character ni Jeko or paano pinortray ni Jerome yung character ni Astante. Pero yung talagang yung nakakainis, yung parang lahat na lang away sa jowang yun. Yun yung gusto kong ma-experience na na walang patawad, hindi ka pinagtitripan. Yung talagang away. Gusto ko yung ma-experience. Wala lang, hanap away lang talaga. Para lang maiba lang yung sagot ko. Gusto ko yung kay Thor. Ano na yun? Si Gigolo. Pangarap ko kasi maging Gigolo. That's my answer. Thank you guys. Ako parang pangarap ko yung rich guy. Kaya parang dalhin ka niya sa London. Oo. Parang Christian Grey, yun ba yung peg mo when you're Oo. Tapos kung mas may budget lang kami, maglalagay pa kami. Yung talaga makita mo sa VR, dadalhin kita sa London. Okay. Yeah, my next question is for Jeko, because you were like having dancing scenes there. So, parang did you practice it alone? Then did it sa set na, or did you like have a friend or housemate or something? Check it first. As you could see in the movie, my dancing moves did not need any practice because they were terrible. Pero ang totoong the one who really had a hard time was Vito having to copy those dance moves. Ikaw, hindi mo copy, yung acting mo na. Hindi, nag-copy din siya ng dance ni Thor. Ni Thor. Ni Thor. Pero si Vito yung gumaya. Ako yung unang nag-take ng scene. So si Vito ang gumaya sa akin. So si Vito dapat po ang tanongin niyo kung siya nag-aral. Vito Marquez yung nag-play na Red. Yung nagtaksil kay Jerome sa huli. Yeah, last question for Jerome. Start pa lang nakita ko na sobrang on point nung portrayal mo ng someone na may anxiety disorder. So, do you like interview people, consult shrinks about it? Oh well, nung in-offer sa akin ito, kinuwento niya lang muna sa akin. Bago i-offer agad ng Viva, inunahan na ni Direk, nagagawin tayo, ganyan. Tinanong ko agad, ano yung basic synopsis ng character at yung kwento. Sinabi niya agad sa akin yung SAD, tapos ni-research ko ng konti and ganyan. Then, I know hindi pa ako ganun ka-prepared pumunta sa set noon kasi may ginagawa din ako. But every time talaga na, every scene, laging may paalala si Dredd and ang laking bagay na, alam niyo yun, may iba kasing makaka-work ka, parang hahayaan ka lang.
tapos ikaw naman makikita, lagi naman sasabihin nila, pero alam mo yung nagki-care talaga para dun sa sinulat niya, sa palabas niya, tapos sa mga artista niya. Yun, as in every time, talagang sinasabi niya sa akin, kailangan mo mas tandaan mo, ganito, ganyan, ganyan. So, yun. Kasi I watched you in other roles and I've noticed that most of them were intense externally, pero ito more internal. So, yeah, I really liked your microfacial expressions here. They show a lot. Yeah. Yun, congrats. Thank you so much. Next question, please. Anyone else? Hello po. First, I'm here po. Okay. Hi, Jasmine! First, congratulations po for the wonderful project po. For Direct, I just wanna know po kung ano po yung criteria nyo kung bakit nyo rin po silang napili or nag-audition po ba sila for this project? It was very straightforward nung pinag-uusapan namin ng Viva kung sino yung ikakast. Ako kasi, they know me na hindi ako umuoo lang basta kung sino ibigay nila. Dapat kaya yung role talaga. And itong Glimpse of Forever, napansin nyo, medyo hindi to pwede sa mga kung sino-sinong actor lang or artista. Dapat talaga they have the emotional depth para mabigyan ng buhay, mabigyan ng justice ito yung mga role nila. Imagine, si Diego, dalawa yung role. Isang may saltik na lalaki, tapos isang boy next door. Si Jasmine, di ba, roller coaster yung ginagawa niya. From comedy, mataray, iiyak. One take lang, by the way, yung huling iyak niya. Kaya 7 PM kami na-pack up ng araw na yun. Yung umiiyak siya, sorry, Peke lahat, one take. Tapos si Jerome, nakita yan, ang laki-laki ng requirements na kailangan para sa role niya. So, of course, ganun talaga yung naging criteria namin muna. Sino ba talaga sa mga artista ngayon yung kaya yung ganitong requirements? And ayan, sila yung napili na. Nakatrabaho ko na sila both. Si Diego sa How to Love Mr. Heartless. Si Jerome sa Regal, sa Henerasyon Sumuko sa Love. Jasmine, first time ko siya makatrabaho. Although, meron pa siyang unreleased movie with John Lloyd na ako yung writer, pero hindi pa lumalabas, no? Pero ang daring niya doon, ang galing niya. So, yeah. Yes naman po. Perfect casting po talaga. And just to follow up din po for the cast, ano po yung, what are the challenges po for this film? Since parang virtual talaga yung kausap mo, so paano nyo nagagawa yung ganong eksena? Yung iba naming mga eksena, solo lang namin kinuhaan. So, for example, a lot of yung mga nakikita ninyo na eksena nilang dalawa, especially, and then yung eksena ko pag pumupunta doon, no, sa Forever. So, I think meron akong isa or dalawang take na talagang nung una, parang yung tono kasi hindi casual yung pakikipag-usap, yung nag-warm up pa siya, no, sa papunta doon. And ako, yun yung biggest struggle ko. Kapag wala akong nakikita or wala akong ka-eksena, nahihirapan ako. Kaya hindi ako madalas gumawa ng fantasy or ng mga things na may mga VFX kasi dinedevelop ko pa yung creativity ng imagination ko when it comes to those things. So this one, talagang ano lang, you just have to imagine that you really see yung screen ng mga nakikita mong Forever Man. And like any other role, try to make it as natural as possible. Na talagang naghahanap talaga ako ng aawayan just for that day or just for that moment. Kaya meron naman akong mga araw na gano'n talaga in real life. Naghahanap away lang. Yung scroll ka sa chat, sino ba yung hindi ko pa nire-replyan? Ganyan. So, alam niyo na how I am as a person. Same question with. I think I owe a lot of the magic behind yung mga eksena niyan kay Direk at saka sa editing. Kasi kagaya na nga na sinabi ni Jasmine, like, yung Kokoy, the VR dude, wala talaga akong ka-eksena. It was just direct, binabato niya yung lines, and then
we just react to that. So a lot of that is really sa magic ng editing and directing. Yung si director is the captain of the ship and he imagines how it's gonna happen. So yeah. Yung question ulit? What are the challenges po? Oh, yung challenge. Yes. Sa akin kasi bilang sa character ko, pinaka-challenges. I mean, yung role ko as Dante, okay siya. Pero yung iba't iba yung gaganapan mo tapos yung gagayahin mo talaga lahat. I mean, ginaya ko yung kay Diego, pinanood ko talaga mismo. Tapos mga nakailang takes din kami, hindi naman sumobra ng 5. Para talagang kailangan parehas na parehas dun sa ano. Tapos first time kong magkaroon ng scene na magkaka-eksena sa isang green screen talaga yun. Malawak. Kung saan yung nakita niyo, ito talaga. Tapos puro camera, tapos minsan papatay ilaw, may mga ganong shot. Ang pinaka dun is yung kailangan sequence talaga kayo so talagang parehas na parehas. So para sa akin yun yung pinaka challenge. And yung sa akin naman yung pinagdadaanan na isang taong takot sa, alam mo yun, makihalubilo, at yung pinagdadaanan niya na kung paano siya bilang dahil ako wala pa akong na-experience or nakakasama pang talagang ganun at nakausap. So yun yung pinaka-challenge sa akin on how and paano ko aaralin yun at ilalabas sa screen mismo. Hindi ko alam kung challenge kay Jerome, pero feeling ko lang challenge sa kanya na how do you, kasi nakamask siya almost most of the time. So paano mo makakuha ng simpatsya using only the eyes? Or perhaps hindi naging challenge sa Hindi, ano ka ba direct? Lagi niya rin pinapaalala sa akin yun. Di ba sabi ko lagi siya may paalala every scene. Sabi sa akin, lahat to dapat mata-mata acting nakaano ka lang. Masaya sa dubbing yan. Kasi hindi na kailangan pero yung mata mo yun ang nilala. So, yun. Okay po, congratulations po. Salamat. Hello po, good evening. I'm Andrew of Smash Testing po. 2 questions po. The first one is for factual accuracy since it's a sensitive topic. What was the exact condition po of Diego Loizaga's character, Ed? Para po, syempre we're doing content. And then, for Miss Jasmine, what was the preparation for the climactic monologue? Because it was really emotional. So, I'm just curious, like, how do you even prepare for that kind of, scene na like heavy tapos I'm assuming screen kasi yung, you're talking to a virtual so you're not talking to anyone, I'm assuming. So it must be difficult. So yun po. Okay, yung sa character ni Diego, hindi siya na-mention directly sa pelikula. Pero yun nga, yung parang tinalakay na takbo ng isip niya yung nag-overcompensate siya, which could result from either meron siyang obsessive-compulsive disorder or simple perfectionism brought about by a childhood trauma. Basta ang point is yung character niya parang naghahanap siya ng proof lagi na itong fiancé niya ay parang tama yung naging decision na siya yung naging partner. So meron siyang endless pursuit na perfectionism na dapat mabigyan daw niya ng buhay na parang reyna. So, pero of course, at the expense of the relationship. Yun ang pinaka niya, backstory ni, pangalan? Ed. Wala pang diagnosis kaya sa last, di ba? Pupunta pa lang siya sa psychologist. For that monologue, well, like mentioned, yung mga eksena yun, wala akong nakikitang screen. I haven't seen how did they do or perform in their scenes, especially dun sa kabatuhan kong eksenang yon. Pero pagdating kasi sa mga confrontation, dialogues, monologues, or just in general kahit tinginan lang, kadalasan ng actor kailangan hanapin yung either similar experience or feeling. And kailangan mong i-project yon sa present ulit. Kahit na resolve na yung mga issue na pinagdaanan mo yon, nagiging useful kasi siya, para siyang baraha na baon-baon mo lang, diba? Iba't ibang baraha ng emosyon, experiences,
pwedeng, di ko maalala kung anong eksaktong ginamit kong experience doon. Pero sobrang sakit niya. Yung parang never kong na-imagine magmumura ako sa taong yon. Kasi sobra kong respetado. Ganon. Ganon din kasi yung nakita ko sa kay Glenda and kay Ed. Yung respetado niya si Ed. Ayaw niya ding maramdaman ni Ed na kulang siya. Kaya ayaw niyang i-confront na harap-harapan yung issues niyang ganon. Kaya siya pumupunta dun sa Forever. So, internal talaga siya sa mga ganong kalalaking at kabibigat na eksena. Sobrang internal siya and minsan kahit yung katawan mo parang naaalala yung mismong moment na nangyari yung experience na pinanghuhugutan mo. Kasi we can forget it, our brain can forget memories, pero our body, our muscles will always remember them. So, kaya minsan yung trigger na tinatawag ng tao, dahil naaalala yun ng katawan natin, ng cells ng katawan natin. So, nararamdaman ko ulit yung galit! Hinayupak! Okay, thank you po. Congratulations po. Hello po sir, Direct JP and Telegas, congratulations, napakaganda ng film. Direct JP, first question, how did you conceptualize the film A Glimpse of Forever? Give us like a little story lang po, how did you? Hindi siya little story, so medyo mag-overshare ako. Para sa mga ibang tao dito na pina-follow ako sa Facebook, di ba there came a time na nag-viral ako for using a Snapchat filter. Anyway, FYI, nag-viral ako ng bandang pandemic kasi may Snapchat filter akong ginagamit, tapos natatawa yung mga tao. Then I really became famous because of it for 2 years of my life habang pandemic, to the point na kumikita ako. So, tapos, nagkaroon ako ng parang tinanong ko yung sarili ko, bakit parang ang galing-galing kong umarte kapag may filter? Pero in real life, hindi ako, almost parang meron akong social anxiety. So yun actually yung nagbigay sa akin ng idea dito sa concept ng Glimpse of Forever. Yung concept na merong isang tao na parang behind a mask or a filter or whatever you want to call it, parang feeling ko meron akong dalawang personality. Kaya di ba sabi ko kanina before nag-start yung pelikula, sa mga influencers dito and social media personalities, pwede kayong makarelate. Kasi sometimes we create a persona virtually sa social media or sa internet, and sometimes that persona becomes, I don't know, better than the real thing. Sa mga artista, I think makaka-relate din sila sa ganun. And ako, naranasan ko yun, parang bakit napaka-likeable nung online persona ko, pero in real life, parang I'm just, me. Ayun, yung mga ganung ideas yung give birth sa ganitong konsepto. Grabe, kasi napakaganda po talaga ng story. Ang deep and ayun na po yung pala about sa mga influencers. And to the cast po, grabe ang galing po ninyo. Ano naman po yung na-discover nyo sa isa't isa after the film? I know medyo konti lang yung mga scene together, Jasmine and Jerome. Pero ano yung na-discover nyo sa isa't isa after the film? After the film, like personally? Tungkol sa Yes. co-actors? Yes. Well, ako kay Jasmine, tagal kasi namin 2016? Yeah, 15 pa. Or 14 kami, nagkasama lang kami sa isang event, may nagpa-picture lang kami. Then after that, wala na. So, wala akong idea kung sino siya. So, I mean, not as Jasmine. Kumbaga, wala akong idea personally. Yes, That's what I mean. virtual person. So, nung dito sa taping, nung shoot namin, nakita ko kung paano siya ka-energetic, tapos very jolly sa set, and very, very accommodating sa lahat, ganun, very mabilis siyang lapitan. At kay Diego naman, I've known Diego ever since tapos so, wala na. Ang pinag-usapan na lang tungkol sa bahay, sa buhay, ano mga pwede natin tumatanda na yata kami. Sabi namin parang, bro, good boys pala ito. trabaho tayo. I love it. Ako with the both of them now. First of all, kay Jerome, like the same thing. And
Ang pinaka nag-stand out sa akin, yung medyo pagka-soft-spoken niya rin minsan. Very gentle, very cool guy lang siya. You know, if he's stressed, I don't feel it. Hindi nagpe-penetrate sa ibang tao yung energy na yon. So, that's always important when you want a good environment for work and just with people na kasama mo, diba? Diego, I've known him for a long time. Mutual friends, also his mom, his tita, mga naka-work ko na. This is our first time actually working together. It's just always fun to talk to him and share mga kwento tungkol sa Australia, our shared experiences there, yung mga ganyan. And then mga small stories na lang about stuff here in the Philippines, mga experiences na pinagdadaanan namin in our industry, mga ganong bagay. But honestly, the easiest set I worked on. Walang ere pareho tong lalaking to. And yun ang gusto natin sa mga, alam mo yan, yung parang hindi mo mararamdaman na mas leading lady sila, yung ganon. Wala. Joke lang, wala! Kayo naman. Yun lang.